Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Naniniwala po ako na naihanda na ng Panginoon ang ating mga puso para sa pag-receive, para sa pagkain ng kanyang banal na salita. At the Bible said na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. So ngayong araw na ito, tayo po ay magsalo-salo sa napaka-importanting spiritual food na kung saan kailangan natin para maging nourished ang ating spiritual life, na kung saan kailangan din naman ng ating buong buhay. So without this spiritual food, ang buong pagkatao po natin ay magdi-deteriorate. Ang buong buhay natin ay patuloy na babagsak. Thank God, dahil may kapamaraanan ng Panginoon para maging healthy. Hindi lamang yung spiritual life natin, kundi yung buong pagkatao natin, yung buong buhay natin, dahil napaka-importanting component ng spiritual food na ito, yung para sa ikalalago ng ating buhay. So, welcome po sa ating fourth and final installment dito po sa ating series ngayon na First Things First. So, napaka-importante nitong mga first na ito sa ating buhay. Napaka-importante. So, alam niyo po ba na may mga bagay na kung saan napaka-importante na magagawa natin, pero yung mga bagay na kung saan importante rin sa buhay natin ay susunod na lamang dahil nagawa natin yung pinaka-importante. So, ito po yung ating pinag-uusapan ngayon. Ano yung mga bagay na dapat nating magawa, matap, para nang sa gayon, susunod na lang yung mga bagay-bagay na ito kasi hindi natin pwedeng pagsabayin eh. You have to determine kung ano yung pinaka-importante sa lahat, yung mga dapat na pwede natin na gawin para yung kahit na hindi natin magawa itong mga bagay na ito ay susunod na lamang dahil epekto na lamang siya dahil nagawa natin yung pinaka-importante. So, let's get started. Someone said that I'd rather have a broken arm than a broken heart. Mas madali daw, mas okay pa nga daw magkaroon ng broken arm kaysa broken heart. Why? Because it's hard asking someone with a broken heart to fall in love again. Mahirap daw na i-ask ang isang tao na may broken heart na muling ma-in love, magmahal. Kasi nga, paano magmamahal? Sira nga yung kanyang puso. Kaya magtataka ka minsan at mag-ingat ka, wasak-wasak na puso, tapos mamahalin ka. Teka lang, mag-iingat tayo dito. Kailangan ma-restore muna yon para mamahal ng maayos. Para makapagmahal ng maayos. Mahirap yung wasak-wasak ka, tapos, alam mo yon, sasabihin mo na mahal mo na talaga siya. Teka lang, baka nagkakamali ka. Iwasak nga yan eh. Saan nang gagaling yon? So, madalas nagkakamali yung mga tao pagdating dito at nagkakaroon lang lalo ng damage yung buhay niya at nakaka-damage siya ng ibang tao. First and foremost, hindi yung taong yon na pwedeng mahalin natin sa panahon na wasak yung puso natin ay masaktan din natin. Kasi nga hindi naman natin na-discern. O kaya naman, hindi na-discern nung wasak-wasak na pusong yon, yung kanyang puso na kung saan hindi na pala siya okay, hindi na-discern. Pwede bang malaman, hindi mo malaman na may tama yung puso mo, na kung saan bigla-bigla ka na lang inaatake? Yes. That's why our text today has been recorded in God's Word. Kaya napaka-importante nitong pag-uusapan natin. Yung text natin ngayon, it is a prophetic word. Pwede ito maging warning sa atin. It is also a preventive word. Pwede makapag-prevent sa pwede pang para nang sa gayon hindi na mangyari sa atin ito. It is also a prescriptive word. Pwedeng rin i-prescribe sa atin sa panahon na kung saan maybe dumadaan tayo ngayon sa ganitong klaseng sitwasyon ng ating buhay. And God doesn't want us to become like this church. Ano yon? Yung church ng Ephesus. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Paano natin i-restore yung first love na yon, yung puso na yon, yung pagmamahal na yon before it's too late. I want you to open your Bible with me in Revelation chapter 2, verses 4 hanggang 5. Revelation chapter 2, verses 4 hanggang 5. Then mamaya, titignan natin yung context nitong
passage na ito, yung mga katabi niyang mga verses, para nang sa gayon, mas lalo natin ma-enjoy yung pagkain natin at pagkaunawa natin dito sa salita ng Panginoon. Verses 4 and 5, "But I have this against you." Ito na yung problema. "But I have this against you. You have departed from your first love." Verse 5, "Therefore, remember what high state you have fallen, and repent. Do the deeds you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place. That is, if you do not repent." Kung babasahin po natin, verses 4 and 5 ito, atras lang tayo. Verses 3, 2, 1, mapapansin natin na kung saan may kinumend ng ating Panginoong Hesus itong church na ito. Itong mga mananampalatayang ito. Napakaganda. Napakaganda nung commendation ng ating Panginoon sa kanila. Yung praise, nagkaroon dito humanga din ang Panginoon sa kanila dito. Ang dami nilang magagandang ginawa. Kung mapapansin niyo, ito yung magandang ginawa nyo, ito yung magandang ginawa nyo, ito yung ginawa nyo, itong ginawa nyo. But nothing goes unnoticed by God. He knows all that we do. Lahat naman yan ay alam ng ating Panginoon. Lahat naman ng ginagawa natin, hindi natin pwedeng sabihin na laging mali ko na lang ang nakikita mo. Imposible yon. Kung mapapansin natin sa text na ito, bago nagsabi ng negative ang ating Panginoon, sinabi niya muna, ano yung magaganda? Hindi pwedeng, hindi ko nakita yan. Nakita ko lahat ng ginagawa nyo. However, there's an old saying which says, the good is ever the enemy of the best. Baka kagawa mo mabuti, nakalimutan mo na yung pinakamamabuti. The good is the enemy of the best. Ano yung best dito? Mapapansin natin, verses 3, pataas, pabalik doon, mapapansin natin yung good. Pero dito sa text natin ngayon, verse 4 pa lang, makikita natin yung best. Ito yung pinaka-importante, the good is the enemy of the best, first love. Ito yung pinakamagandang nangyari sa buhay mo. But, alam mo ba na maaaring ito rin ang pinakamatinding bangungot na pwedeng mangyari sa tao once na ito ay mawala sa kanya. Why? Because Christian life is basically a love affair with the Lord Jesus Christ. Ang Christian life ay napakagandang love affair sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga dito sa passage na ito, makikita natin that they were guilty of a sin that is sometimes hard to detect. Ulitin ko, kung mapapansin natin dito sa text natin, they were guilty of a sin that is sometimes hard to detect. Hindi nila nakita, na wasak-wasak na pala yung puso nila, na kung saan may bagay na kung saan na iwan sila. Mamaya hanggang ending natin, napakaganda nito. Hindi nila napansin, kagagawa nila ng kagagawa, hindi nila napapansin na may pagkawasak na yung puso nila. Tuloy-tuloy lang yung trabaho nila na kung saan hindi nila na-check up yung kalagayan nila. They were guilty of a sin that is sometimes hard to forget. Kaya sinabi dito, you have departed from your first love. Sa ibang translation, you have forsaken your first love. The word left dito sa passage na ito is the Greek word aphiemi. Ang ibig sabihin nito, to leave, to forsake, to depart. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito that they were the one who is personally responsible. Responsible sila. Sila ang nang iwan. In fact, this is not lost love, but left love. Ulitin ko, this is not lost love. Hindi basta-basta lang na nawala ito. Hindi. Iniwan nila ito. Yung napaka-importanteng pagmamahal na ito. Kaya nga na may mga powerful na insight, powerful na insight na pwede tayong matutunan dito pa lang. That mere works are not enough to please the Lord. He wants more than outward compliance. What Jesus wants is a heart that is changed. That is why after commending them in verses 2 and 3,
He corrects them in verses 4 and 5. Kaya sinabi dito ng Panginoon, "But I have this against you, you have departed from your first love." Now, by His amazing grace, there is still hope for those who have abandoned their first love. Ito yung pinaka-importanteng uri ng pagmamahal na pwedeng maranasan ng isang tao. Walang iba, kundi yung pagmamahal sa ating Panginoon. So join me in our message today entitled, First Love. 3 ways to restore your first love. Yung first love na ito, walang iba kundi ito, yung pagmamahal sa Panginoon. Biruin mo, yung pinaka-importanting utos, yun pa nawala. Love the Lord your God. Sinabi dito, with all your heart, with all your soul, with all your might, and with all your strength. Teka lang, busy sila sa ginagawa nila, madami naman silang ginagawa, pero hindi pa rin okay kay Lord yon. Ulitin ko. Hindi porket marami kang magandang ginagawa, okay na yon. Baka may importante kang hindi ginagawa na kung saan yun ang pinaka-importante, walang iba kundi sa Panginoon. Kasi pwede kang gumagawa, pero wala yung love na yon. Dito, sa part na ito, wala yung first love. Now, verse 5 gives 3 ways to restore your first love. Mapapansin natin dito, 3 kapamaraanan, paano natin nare-restore yung first love na yon para gumana ulit at hindi na tuluyang masira. Ways to restore your first love before it's too late. Di ba maganda sa isang sasakyan, sa isang gadget, bago pa siya bumigay ng matindi at bago pa makadisgrasya, kinakailangan ma-restore mo na yon, ma-repair na yon, maiayos na siya kasi baka pinapabayaan ng pinapabayaan, maglilid siya lalo sa accident at maglilid lalo siya sa isang fatal na accident. In fact, napaka-fatal ng consequences na pwedeng mangyari kung hindi ito mare-restore. Ngayon din naman tayo, baka meron isang bagay na kung saan hindi natin ma-detect, na kung saan kinakailangan ma-restore sa atin. Ano yon? Your first love. Ito walang iba kundi pagmamahal natin sa Panginoon na kung saan napaka-importante. 3 ways to restore your first love. Number 1, verse 5. Sabi dito, therefore remember from what height state you have fallen. Sinabi, number 1 is remember. Unang kapamaraanan para nare-restore yung first love na ito, walang iba kundi yung pag-alala. Now, there are 2 important things pagdating dito sa remember na ito. Kaya sinabi dito, therefore remember from what high state you have fallen. Para maunawaan natin, ano ba ibig sabihin ng remember? O, nalala ko na, mare-restore na ba ako na ito? Hindi. Kasi ang ibig sabihin nito, first, keep on remembering. It is the Greek word mnemoneuo. Etong mnemoneuo na ito, ang ibig sabihin nito is to remember, to recollect, to call to mind. Kung mababasa natin dito sa text na ito, in Greek, mga kapatid, dun sa grammar, it denotes continual action. It denotes continual action. So first, keep on remembering. Yung sinasabi dito, hindi porket, naalala ko na ngayon tapos na yan. Hindi, ituloy-tuloy mo. Kasi madali makalimutan ang isang bagay na minsan mo lang naman ginawa. Ang isang bagay na lagi mong ginagawa, mas namamaster mo siya. Nagiging habit na siya. Mahirap wasakin ang isang habit. Ganun din naman. Ang gusto ng Panginoon dito, maging habit mo muna ito. Kasi naging habit mo, kinalimutan mo eh. So keep on remembering. So Jesus commanded this fallen church to remember. Kaya nga, it is in a grammatical emphasis that denotes continual action. Keep on remembering. It is perpetual recollection. Keep remembering what the Lord has done for you. Kaya nga napaka-importante ng communion sa Bible. Kaya iniutos ito, kumbaga ipapako na lang ang ating Panginoong Jesucristo before siya dakpin. Nag-communion pa sila. At sinabi, do this in remembrance of me. Commemoration. Keep remembering what the Lord has done for you. Para pala nare-restore ang pagmamahalan. Ang iisipin mo
ay yung magagandang bagay na ginawa sa'yo. Uulit-ulitin mo yon. Kasi pag inulit-ulit mo yung mga hindi magagandang bagay, pag nakafocus ka sa hindi magagandang bagay na ginawa mo, hindi ka marirestore. Uulitin ko. Pag nakafocus ka lang, yung guilt trip ka na, nag-guilt trip ka na sa sarili mo, hindi ka marirestore kahit magngangaw tayo buong araw, buong buwan, buong taon. Kahit magpenitensya pa tayo ng 365 days o kaya 40 days and 40 nights, hindi tayo marirestore. Kasi ang inaalala natin, yung guilt natin, yung pagkakamali natin, yun yung lagi natin inaalala. But keep on remembering what the Lord has done for you. Ito yung ibig sabihin ng remember. Second, it means remember your spiritual status. Kaya napaka-importante dito yung from where you have fallen. Kaya nga yung Greek word dito is pothen. Ang ibig sabihin niyan, state of dignity. It is more on spiritual status rather than physical position. Kaya ito napaka-importante nito. Hindi siya yung physical position, kundi ito ay isang spiritual status. Alalahanin mo ano ka na, kumbaga, youth president ka before ka bumagsak, ang taas-taas na ng position mo, bago ka bumagsak, hindi yon. It means state of dignity. Spiritual status is in view rather than physical position. So remember your spiritual status. Remember the heights, the high state from which you have fallen. Kumusta yung spiritual status mo bago ka nagkaganyan-ganyan? Ito yung sinasabi ng Panginoon. Kumusta yung ginagawa mo? Ano yung ginagawa mo dati? Bago ka nagkakabagsak-bagsak. Dati okay ka naman, in love ka kay Lord. Bakit nung tumagal kang Christian, bakit ka na ganyan? Baka you have forsaken your first love. Nung bago ka, ganyan ka. Nung tumagal ka, ganyan ka na. Baka katulad na tayo nito, kaya napaka-importante nito. Bagong Christian ako, ba't ganito ako kay Lord magmahal? Ba't nung tumatagal ako, ba't nagkaganito-ganito yung puso ko? Kasi baka may iniwan ka na napaka-importante. So you have to remember. Keep on remembering and remember your spiritual status. So the first step was to remember from where they had fallen. Ano yung spiritual status na yon? At lagi nilang aalalahanin yon. Alam niyo po ba, there are times when looking back is dangerous. Ulitin ko, there are times when looking back is dangerous. But there are times when forgetting can be dangerous. May mga sitwasyon sa buhay natin na kung saan, mahirap talaga kapag balik ka ng balik. Di ba may ganun sa Bible? Mahirap yun. Hindi ka makakausad. But there are times when forgetting can be dangerous. In fact, isa sa pinaka masakit na pwedeng gawin sa'yo, na nagmamahal sa'yo, ay kalimutan ka. Hindi lang simpleng saktan ka. Mabigat na yung saktan ka Pero mabigat, who you? Pero sa totoo, yung nakalimutan na talaga, hindi yung out of galit kunyari nakalimutan. Who you? May ganun pero naalala mo naman talaga. Pero iba talaga dahil may iba na siya, nakalimutan ka na niya. Dahil may pumalit na kung saan sapat na para mawala ka na sa buhay niya o sa alaala niya. Yun isa sa pinakamasakit. Some things that we should remember. That's why Steve Lawson once said, memory is the handmaid of revival. Memory is the handmaid of revival. Kaya gusto mong ma-revive ka, napaka-importante nung alaalang ito. Kaya sinabi, remember the heights, the high state from which you have fallen. Memory is the handmaid of revival. Madalas na tayo ay nare-revive kapag may mga bagay tayong inaalala na ginawa sa atin ng ating Panginoon. So hindi lang ito basta pag-alaala. He wants them to remember that moment when they came to know Him. And He wants them to reflect on what He did for them.
Ulitin ko, di ba sa communion, do this in remembrance of me. Para nang sa gayon, hindi kayo nawawala. Para nang sa gayon, nare-restore kayo. Remember the heights from which you have fallen. So some of us need to remember something na kung saan kalagayan natin o ginawa sa atin ng ating Panginoon. Can you remember what it was like when you first came to know Jesus? And the weight of your sin was lifted from your heart. Can you remember when just the mention of His name brought tears to your eyes? Can you remember when your heart was tender and you felt at home in the altar talking to Him? Naaalala ba natin yung panahon na yon na kung saan, ang dali-dali mo mag-pray, hindi na issue sa'yo. Yung pagpipray sa pagkain, yung pagpipray, alam mo sa araw-araw, hindi na kailangan na pinapaiyak ka pa ng kung sino-sino para kay Lord. Kumbaga natural lang sa'yo na kung saan kapag naaalala mo yung ginawa sa'yo ng Panginoon, talaga hindi pwedeng hindi ka maluha. Hindi dahil sa nagigilty ka ulit, kundi dahil sa nagpapasalamat ka sa magandang ginagawa sa'yo ng Panginoon. So take a minute to reflect on how it used to be. Can you honestly say that you're still head over heels in love with Jesus today? So napaka-importante nun. Keep on remembering. And then alalahanin natin yung spiritual status natin na yon. Second, ulitin ko, that memory is the handmaid of revival. Gusto mong ma-restore? Gusto mong ma-revive? Dapat may alalahanin ka. Second, therefore remember, verse 5, from what high state you have fallen, and repent. So number 2, para ma-restore tayo sa ating first love, before it's too late, repent. So Jesus commanded them first to remember, and then second, to repent. Napaka-importante po nito. Kasi baka, I'm sorry. Hindi po siya ganun kadali. O hindi siya ganun sa inaakala natin. Yung Greek word po na ginamit dito is metanoeo. Ang ibig sabihin nito, yung sinabi, di ba? Remember from what high state you have fallen, and repent. Metanoeo, ang ibig sabihin, to undergo a change in frame of mind and feeling. Means to repent, to make a change of principle and practice. It means to reform. So this word means to change the mind or purpose and to change one's decision. Now, ito maganda. How to repent genuinely? Paano ba talaga yung totoong repentance? Bakit may fake na repentance? At may totoong repentance. Kaya kapag tayo nadaya, akala natin, totoo yung repentance na ginawa natin, bakit wala naman nare-restore sa buhay ko? Bakit wala naman nare-revive sa buhay ko? Baka fake yung repentance na ginawa natin. But how to repent genuinely? First, dalawang importanteng bagay, change your mindset. Di ba? Sinabi natin, yung metanoeo na ginamit dito sa text na ito means to undergo a change. Makinig dito, in frame of mind. It means mindset, frame of mind. It refers to a person's mental attitude or outlook. Hindi ito yung minsang ginawa natin. Ano ba yung mental attitude natin? Ano ba yung outlook natin, yung pananaw natin? Baguhin mo yon. Kaya sinabi sa Philippians chapter 2 verse 5, have the same mindset as Christ Jesus. Baguhin mo yung pattern ng mindset mo. May pattern eh. Yung outlook natin sa buhay, yung pananaw natin sa buhay. Kinakailangan mabago yan. Hanggat hindi nababago yung pattern na yan. Yan at yan lang din ang uulit-ulitin natin. Kahit na bigyan ka ng pera, hindi nababago yung mindset mo about money. Ulit-ulit lang tayo dyan. Kahit na mapasaya ka ngayon, kapag hindi nabago yung pattern ng pag-iisip natin, babalik lang tayo sa luma. Kaya nga kinakailangan change your mindset. Have the same mindset as Christ Jesus. So dapat yung pattern ng mindset natin ay katulad ng sa ating Panginoon. Doon mo lang naman ipapattern siya eh.
So kapag itong desisyon na ito, itong gagawin ko na ito, ay hindi yan yung kay Jesus Christ. Ibig sabihin, mali yung pattern na mindset natin. Yun yung babaguhin natin. Kaya sinabi natin, live like Jesus. Because the ultimate goal of a Christian is what? To become like Christ. Have the same mindset as that of Jesus Christ. That's why someone said that if you can build muscle, you can build a mindset. Kaya mo mag-build ng muscle, kaya mo rin mag-build ng mindset. Anong gagawin? You have to change it. Baguhin yung pattern ng pag-iisip na yan. Kasi naman talaga, hindi naman talaga ako magaling. Hindi naman na talaga magbabago ang buhay ko. Kahit na anong turo sa'yo minsan ng ibang tao, hanggat hindi mo binabago yung mindset na yan, babalik ka ulit doon. Ang tawag dyan, cognitive distortion. Yung cognitive distortion na yan, ang ibig sabihin, lagi kang bumabalik doon sa, alam mo yun, sa negative. Na pag-iisip, negative na pananalita, sinisira mo yung isip mo eh. So you have to change your mindset. If you can build a muscle, you can build a mindset. Kaya, gawin lang natin yung pattern na meron si Lord, yung pamumuhay, yung pag-iisip, dun mo lang iba-pattern yon, wala nang iba. Kapag hindi katulad nun, ibig sabihin baguhin mo yon. Second, change your set of actions. Ang ibig sabihin ng repent dito, hindi lamang change of mindset, kundi change of set of actions. Alam niyo po ba, repentance, listen to this, includes confession of sin with a view to stopping the bad behavior so it can be replaced with what is right. Ibig sabihin, may ihihinto ka at may sisimulan ka. May ihihinto ka na hindi maganda at may sisimulan ka na maganda. Naunawa na natin, hindi totoong repentance. Yung may hininto ka na hindi maganda, pero wala kang sinimulan na maganda. Bakit? Babalik ka lang. Metanoeo, to undergo a change in frame of mind and feeling. To make a change of principle and practice. Means to reform. Kaya nga, ang ibig sabihin ng totoong repentance, change your mindset and change your set of actions. That's why I don't trust mere words. But I never doubt pattern of actions. Sa totoo lang, hindi po ako basta-basta naniniwala sa simpleng salita. Pero hindi ko dinadoubt kapag pattern na yung ginagawa niyang action. Hindi na bola to. Totoo na to kasi may pattern na eh. Hindi lang nang bobola to na ngayon lang niya sinabi yan, bukas makalawa, hindi naman totoo. I don't trust mere words. But I never doubt pattern of action. So change your set of actions. Kasi ito yung ibig sabihin na metanoeo dito. Yun ang ibig sabihin pala ng repentance. So repentance is a change of mind that leads to a change of action. It means the change of mindset that leads to a change of set of actions. So it is to make a U-turn in your life. It is to acknowledge that your way is wrong and God's way is right. I-acknowledge natin yon. Mali itong ginagawa ko at kinakailangan sumunod ako dun sa nais ng Panginoon. Makinig maigi. Tandaan natin, hanggat hindi nababago ang takbo ng isip mo, hindi mababago ang takbo ng buhay mo. Hanggat hindi nababago ang takbo ng isip mo, hindi mababago ang takbo ng buhay mo. So kung gusto nating ma-restore tayo, gusto nating ma-revive tayo, kinakailangan natin ng genuine repentance. Ano yung totoo? Hindi nagrepent ang isang tao kung umiyak lang. Parte ang pag-iyak, parte rin naman ang hindi. Ang importante doon, change your mindset. And change your set of actions. Ayan ang totoong repentance. Pag hindi na bago, yung takbo ng isip na yan, hindi mababago yung takbo ng buhay natin. So napaka-importante ng repentance na ito. Magpaplano ka rin kung ano yung susunod na aksyon na gagawin mo. Hindi lang yung, I'm sorry. Tawarin mo ko. Anong gagawin mo?
Mahirap kasi yun, patawarin mo ako. O kaya, Lord, patawad. O anong gagawin mo? Tapos umupo na lang tayo. Hindi. Yung sinabing patawad na yun, malalaman mong totoo yun kapag may ginawa kang susunod para maiayos yung pagkakamaling yon. Yan yung essence ng totoong repentance. At yun ang gusto ni Lord sa kanila. Hindi lang sila maging relihiyoso na, forgive me Lord, patawarin mo po ako. Tama yun. Una yun, kaya lang, totoo ba, nagagawin mo? Ano susunod na gagawin mo? Baka wala ka namang kaplano-plano. Baka binubola mo lang naman ako. Dito, kasi, ulitin ko, I don't trust mere words, but I never doubt pattern of actions. Last but not the least, how to restore your first love before it's too late, bago pa madisgrasya, bago pa mahuli ang lahat, paano mare-restore? Ito, tingnan natin. Verse 5, therefore remember from what height, state you have fallen and repent. Do the deed you did at first. Do the deeds you did at first. Number 3 is repeat. May mga bagay ka na ngayon na uulitin. Ito yung sinasabi natin, na part ng repentance, may uulitin ka pala. May gagawin ka, kaya lang, ano yung gagawin mo? May uulitin ka lang. Na kaya ka nasira ng ganyan, kasi may hindi ka ginawa na napaka-importante. Ang ganda na ito. Do the deeds you did at first. Napansin natin, this is the second first in this text. Bakit? My first love, verse 4, tapos my first works, verse 5. Eh pag binasa natin sa mga literal translation, for example, in the New King James Version, verse 5, remember therefore, from where you have fallen, and repent. Do the first works. At doon sa ibang translation, do the deeds you did at first. Ngayon, ito maganda. What are the first works? Kung mapapansin natin, kapag kayo nagbasa kung saan-saan, ang gulo-gulo. Ano ba itong uulitin ko? Ang daming mga pinagsasasabi doon. Do the deed you did. Do the deeds you did at first. Teka lang. May ginagawa naman sila ngayon na. Ibig sabihin, hindi okay yon. Hindi ko sinabing hindi okay. Okay nga kay Lord eh. Good nga eh. Kaya lang, may hindi nagawang best. May napaka-importanting hindi ginawa. Kaya sinabi dito, do the deed you did at first. Hindi lang itong ginagawa nyo ngayon. Ano ba yung present ng ginagawa nilang maganda? Na kung saan, may mas importante dyan. Ano? Verse 2, tignan natin. 2 and 3. I know your deeds. Ito, di ba, yung commendation muna na ginawa sa kanila ni Lord. May deeds din eh, na ginagawa sila. Ano yung ginagawa nila? Your hard work and your perseverance. Ibig sabihin, active sila sa ministry. Wow. Presently, active na active sila sa ministry. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. Ito na. I know that you cannot tolerate wicked people. You cannot tolerate wicked people. That you have tested those who claim to be apostles but are not and have found them false. Pangalawa, mapapansin natin that they were doctrinally sound. They were doctrinally sound. Ang ganda ng doctrine nila. Verse 3, you have persevered and have endured hardship for my name and have not grown weary. Ibig sabihin, mga committed believers din ito. So dito, verses 2 and 3, active in ministry sila. Doctrinally sound. Committed believers sila. Ang problema, yung first work. Importante, may hindi sila ginawa na mas importante. Hindi sinabing hindi importante ito. Napakaganda nga nito. At napaka-importante rin ito. Kaya lang may pinaka-importante pa dito. Now, what are the first works? Papansin natin, Jesus does not specify. Di sana sinabi ni Lord. Jesus does not specify. Why? Yun ang $1,000,000 question. Because He leaves it to you to fill in the blanks. Ano ibig sabihin nun? He leaves it to you to fill in the blanks. Jesus says to do the work, to do the works, the deeds, they did at first. Now,
Dalawang tanong na makakatulong kung ano ang dapat nating ulitin. Kasi pwedeng, sa kanya, yung first work na yon, hindi yun yung first work mo. Bakit? Kaya nga, hindi ni-specify dito ni Lord, and He leaves it to you to fill in the blanks. Dalawang importanteng tanong. What did you do when you first started with God? Ano yung ginawa mo when you first started with God? Pangalawa, what did you do when you first fell in love with God? Kumbaga, kung ako to, what did you do when you first started with God? Malalaman ko may problema ako. Malalaman ko, may iniwan akong first love ko kay Lord. Kasi unang ginawa ko, nanalangin ako eh. Kumusta prayer life mo? What did you do when you first fell in love with God? Pabasa ako ng Bible, aga-aga ko sa church, grabe ako sumamba sa Panginoon. Yung iba, wala na, kahit hindi na makakanta kay Lord, makasamba kasama yung mga believers, okay na sa kanila. May problema na. Remember the heights from which you have fallen. Kaya nga, di ba, ulitin ko? What are the first works? Jesus does not specify. He leaves it to you to fill in the blanks. Dalawang tanong na makakatulong kung ano dapat nating ulitin. First, what did you do when you first started with God? What did you do when you first fell in love with God? So the first works are whatever you did when you loved Christ at first. So go back to the basics. Pray, read the Bible, worship, fellowship, serve, give, generously, witness. Doon ka na in love kay Lord. Doon mo mahal na mahal ang Panginoon sa ginagawa mo. Ano yung mga bagay na yon? That's why Rick Renner once said, Jesus commanded them to return to their first works. He was referring to the words, deeds, and activities that characterized the Ephesian congregation at the beginning of their spiritual journey when they first fell in love with Jesus Christ. Ano ba yung ginagawa nila doon sa unang spiritual journey nila? Na kung saan doon sila na in love kay Lord. Hindi sinabi dito na bawal maging committed na believer, ha? Bawal maging doctrinally sound. Bawal maging active sa ministry. Hindi yun yung issue dito. Bakit? Ito ngayon ang matindi. Alam mo nga ang Bible, pero hindi mo na mahal si Lord. Nag-a-usher ka, papakanta ka, tumutugtog ka, nagpipreach ka. Pero hindi na okay. Hindi mo na kinakausap si Lord. Wala na yung daily devotions. Hindi mo na mahal si Lord. Pwede ba yon? Pwede na mangyari yon. Do whatever it takes to get closer to the Lord. Kaya nga sinabi sa Good News Translation in verse 5, think how far you have fallen. Turn from your sins and do what you did at first. Do what you did at first. Ulitin ko, what did you do when you first started with God? Kung ako to, sabi ko nga, unang-una talaga, grabe yung prayer ko. Ang simpleng-simpleng prayer, pero ang tindi ng tama sa akin. Lord, baguhin mo po buhay ko. Lord, gusto ko po kitang ma-please sa buhay ko. Grabe. Mas grabe ako magbasa ng Word of God. Hindi ako kakain. Hindi pwedeng gagawa ko hindi muna ako nananalangin. Tapos kahit na busy, maglalaan talaga ako ng time kay Lord sa pananambahan. Talagang hindi ko kinakalimutan. Of course, nakikinig ng salita ng Diyos, pero matindi pa rin yung, alam mo yun, yung pag-awit mo sa Panginoon. Ano yan? Baka unti-unting nabubura yung mga bagay na yon. What did you do when you first fell in love with God? So yung sins dito na pinaparepent sa kanila, yung mga bagay na naglalayo sa kanila kay Lord. Di ba na-save ka not because of mere religion, but because of relationship? Therefore, yung pinapaulit sa kanila ay
ay yung mga spiritual relationship building activities. Saan ka lalong lalago? Saan ka lalo magiging close kay Lord? Dito. Kasi kapag gumagawa ka lang ng mga bagay, nakikipaglaban ka. Sige, laban. Sige, tuloy-tuloy. Ginagawa natin yung mga bagay, gutom ka na. O, paano ka mabubuhay niyan? Hindi mo pinapakinggan yung command ng general o ng pinaka-leader mo. Paano ka ngayon gagawa? Eh, di tepok tayo ngayon doon. Kaya pinapaulit sa kanila yung mga spiritual relationship building activities na ito. Yung mga basic na kung saan. Ito yung una nilang ginawa. Nung may love sila sa Panginoon at nagsimula sila sa kanilang spiritual journey. So repeat, do the deeds. You did that first. Now, listen, this is not a call to more activities. Hindi sinabi dito para ma-revive ka, kunin mo lahat ng ministry. Di ba ang daming ganon? Di, para ma-revive ako, ma-restore ako lahat ng ministry. Lalaki mong tao, pati women's ministry, pinasok mo na. Lahat na ng ministry, pinasok natin. This is not a call to more activities. Why? They had plenty of that. Napansin natin, ang dami nilang ministry na ginagawa. Hindi rin naman masama na may multiple ministry ka. Ang problema dito, yung first na wala. Yun yung sinabi natin. Alam niyo ba? The word first in this text is the Greek word protos. Ang ibig sabihin, first in time, place, or rank. First in order. First in dignity. First in importance. Chief, principal, most important. Dati, pag kumikita ako, una kong iniisip, ano yung para kay Lord dito. Ngayon, buusin ko na muna lahat. So yung matira, yun ang kay Lord. Tapos, you have forsaken your first love. Sa time ko, si Lord muna, bago ako kikilos. Kasi apart from Him, I can do nothing. Ngayon, kilos ng kilos. Pag sira na, Lord, tulungan mo po ako. Ayusin mo po ang buhay ko. Nangyari, you have forsaken your first love. So what happens when we lose our first love? Anong mangyayari? Babagsak tayo. Kaya sinabi, repeat. May mga bagay na gagawin tayo para ma-restore tayo. And I will end with this in verse 5. Tignan niyo po ulit. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. Ito na. Tignan niyo. Hindi pa natatapos doon eh. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Ang bigat. Hindi lang basta si Lord, nagsabi dito, nag-command dito, after this, kalimutan na natin yan. Hindi eh. Sinabi niya, if you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. So the church at Ephesus was free to ignore the instructions. May choice naman tayo eh. Nakuha natin yon. Isa sa pinaka magandang component din na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi niya tayo ginawang robot na lang. May sovereign will ang Panginoon. Nagagawin niya, gusto mo, ayaw mo. Pero ang Panginoon, binigyan din tayo ng choice, ng volition, ng kakayahan na mamili. Kaya nga may nagtanong sa akin noong nakarang araw, di ba po ba? Alam naman ni Lord kung ano yung mangyayari sa atin bukas. Ba't hindi na lang prevent ng Panginoon yon? Tinanggal na lang sa isip natin yon, sa ginagawa natin, para hindi na tayo malaglag bukas. Sabi ko, di robot ka na yan. Binigyan tayo ni Lord ng kakayahan na mamili para pag minahal natin siya, kasi pinili natin siyang mahalin. Hindi dahil sa prinogram lang tayo ng Panginoon, hindi naman talaga natin siya mahal. O wala naman talagang reaksyon. O wala namang desisyon na nangyari. Para sa gayon, napaka-importante na pinili natin siya. Na nagdesisyon tayo. Na gawin yung bagay na yon. Yun ang pagkalikha sa atin ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng kakayahan na mamili ng life and death. Choose life. Sabi ng Panginoon, now, merong life and death dito. No, pagdating dito, mapapansin natin that they can ignore the instruction of God.
But willful disobedience or willful obedience or willful disobedience, kapag sinadya nila yung pag-disobey, it would bring terrible consequences. At kapag naman, sinadya din nila na sumunod, may resulta din naman yon. Ito mangyari. Ito yung warning ni Lord. Repent or else. Basahin natin, verse 6. If not, I will come to you. Ito malupit. And remove your lampstand from its place unless you repent. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. O teka lang ha, sinabi dito, tingnan niyo po yung text. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. Oy, makinig maigi. This is not the second coming, yung sinasabi dito. Hindi second coming ito. But it is a special coming to the church at Ephesus. If this church did not heed the Lord's final call, Jesus threatened them to remove their candlestick out of its place. What does it mean? Kapag hindi kayo nagrepent, I will come to you and remove your lampstand from your place. Ano ibig sabihin nito? It could mean the church, listen to this, would cease to exist. And this is what ultimately happened. The city and the church of Ephesus are not more. Nawala na talaga yung church of Ephesus. Teka lang, clarify ko maigi. Ito, alam niyo po ba, someone said, every saved person has eternal security. Nakuha natin? Hindi simple lamang yung ginawang pagliligtas sa atin ng Panginoon. Remember, every saved person is eternally secured with God. Secure tayo sa salvation natin kay Kristo, sa ginawa ni Lord. But remember this, every saved person has eternal security. But no church does. Why? Because the universal church is eternal. Eternally secure. Yung universal church ni Lord, malinaw yun. Matthew chapter 16 verse 18. Jesus said, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Oh, napansin natin, hindi mawawala yun. Yung universal na church ng ating Panginoon. But yung local church na ito, pwedeng mawala. At ito nga ang nangyari. Remember that continued favor on a local church is never guaranteed. Kaya nga, remember that left love means lost light. Nawala na sila dun sa lugar na iyon. Hindi na sila nag-exist. Nawala na yung testimony nila. Uy, grabe no? Left love means lost light. Kapag nakalimutan natin itong mga pinaka-importanting ito, mawawala na yung ilaw natin. I will remove your lampstand from its place. Mawawala na yung ningning dun sa lugar na yon. Maglalaho na. Tama. Ang mananampalataya, eternally secured. Pero ang isang local church, yung mga mananampalataya dyan, pwede na maglaho at mawala na yung ilaw nila. Pwedeng mangyari. So whatever happened to the church at Ephesus, ano ba nangyari? Alam niyo po ba ngayon, today, the ruins of that ancient city lie under the murk and mire of a swamp. The church at Ephesus died, and the city around it naglaho na. Ito yung sinasabi natin. Why? Busy naman sila. Committed naman sila. Parang ganito lang yan eh. Nagtatrabaho na lang yung kamay mo para sa Kanya. Pero hindi na tumitibok yung puso mo para sa Kanya. This is the bottom line. Nagtatrabaho na lang yung kamay. So pwede palang ganun ang isang tatay, ang isang nanay, ang isang anak, ang isang manggagawa, busy sa pagtatrabaho pero hindi mo na mahal yung asawa mo? Busy sa pagtatrabaho pero sa totoo, binibigay mo na lang yung pangangailangan ng mga bata pero wala na yung pagmamahal. Dahil may iba na.
Malinaw kay Lord to. Busy na lang kayo, pero hindi nyo na ako mahal. Napapansin natin, busy sila. Ang dami nilang Di ba, hindi ka sinabi ni Lord, bawal yun eh. Hindi bawal maging masipag. Gusto nga ni Lord yun, worker nga eh. Gusto ni Lord yung masipag, kaya nga kinument ni Lord eh, sa magagandang ginagawa eh. Kaya lang ang problema, ang dami mong ginagawa, pero hindi mo na ako mahal. That's why, listen, as we end this, they were guilty of a sin that is sometimes hard to detect. Guilty sila sa isang kasalanan. Guilty sila sa isang matinding karamdaman na mahirap ma-detect. Bakit mahirap ma-detect? Paano mo ma-detect yan? May ginagawa ka nga. Nagpo-provide ka ng pangangailangan. Busy ka. Naghuhugas ka ng plato. Nagbibigay ka ng pera. Madali lang naman yun eh. May nabasa akong isang article. Anong gagawin mo pag sinabi sa'yo ng asawa mo? Gagawin ko pa rin ang responsibility ko sa'yo. Pero hindi na kita mahal ah. Familiar? Ito yung ginagawa nila. Gawin na lang yung responsibility, but wala nang love doon. They were guilty of a sin that is sometimes hard to detect. Ang hirap ma-detect yan. Ginagawa ko naman ang lahat para sa inyo ah. Tatrabaho naman ako ah. Ang problema, nagtatrabaho ka pero wala nang pagmamahal. Di mo na mahal. Kaya yun ang gustong ma-restore sa atin ng Panginoon. Bago pa man mahuli ang lahat. Bago pa man magkaroon ng spiritual cardiac arrest. Bago pa man mag-end ang lahat. Gusto na ni Lord ma-heal tayo doon. Gusto na ni Lord ma-restore tayo doon. Ang dami nang masyadong busy. Pero hindi na nag-prayer and fasting. Wala nang awit sa kanilang labi para sa Panginoon. Hindi na maayos yung tibok ng puso nila para sa Panginoon. Busy na lang ang kamay. Busy na lang yung paa. And eventually, titirik din yan. Dahil wala na silang gasolina. Wala na yung langis na yon na nagpapaandar sa kanila ng maayos. Restore your first love. Ano gagawin natin? May mga bagay na aalalahanin ka. May mga bagay na babaguhin ka. At may mga bagay na uulitin ka. Dito marirestore yung una nating pag-ibig sa Panginoon. I want you to close your eyes right now. If you're this person na kung saan, sabi natin, di ba, it's really hard to detect. Itong ganitong klase ng kasalanan. Like the church at Ephesus. They were guilty of sin that is sometimes hard to detect. Bakit? Sa sobrang kabisihan, makikita mo pa ba yun? Na napabayaan mo na yung mahal mo? Sa sobrang kabisihan, makikita mo pa ba yun na napabayaan mo na yung anak mo? Walang hinto ng katatrabaho. Hindi naman masama, di ba? Tama eh. Kaya lang, nasubaybayan mo pa ba? Yun nangyayari doon sa mahal mo sa buhay. Kita mo ba, wasak-wasak na yung buhay nila. Pero nabibigay natin yung pangangailangan nila. Ganun din kay Lord. Alam ni Lord yun. Na pwedeng may importanteng makalimutan tayo dahil marami naman tayong ginagawa eh. Kaya nga, piniprevent ito ng Panginoon. Na baka kagagawa ng kagagawa natin, bigla na lang tayo tumirik. Andar tayo ng andar, hindi natin napapansin, wala na tayong gasolina. Wala na yung brake fluid natin. Mamaya dyan, nabundol na lang tayo. Kaya nga this word is prophetic. It gives warning. This word is preventive. Bago pa man tayo dumating doon, pinapaalalahanan at binibigyan na tayo ni Lord ng guideline ng word. Hindi pa man tayo nandoon. Makasakaling makalimut tayo. And this word is prescriptive. Baka sakaling nandito na tayo sa sitwasyon na ito katulad sa church sa Ephesus, pwede pa tayong gumaling. Thank God. Pwede ka pang ma-restore. Pwede ka pang maayos. Kaya tinuro ng Panginoon ito. Remember, repent.
and redo. Repeat what you did at first. Ano yung mga bagay na ginawa mo na nagsisimula ka sa Panginoon? At ano yung mga bagay na ginagawa mo nun dati na nagbibigay na lalo ka nai-inlove kay Lord pag ginagawa mo yun. Ngayong oras na ito, kapatid, magsimula tayo sa tama. If you're this person right now, na kung saan sinasabi mo, gusto mong manumbalik kay Lord, gusto mong magkaroon ng personal na relasyon ngayon, maybe this is your first time din na gagawin mo ito. Ito yung pinakamaganda. Diba na-save sila? Not because of religion, but because of relationship. May relasyon eh. Kinausap nila si Lord, nag-confess, nag-repent, ng buong puso. Maybe, ito yung kailangan mo ngayon. This is high time na magsimula sa tama. Kung gusto mo magsimula ngayon ng tama at gusto mo maglagyan ng tunay na pagmamahal yung pusong yan, kapatid, at may iayos ang pusong yan before it's too late. Pray this prayer with me right now and make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito ng buong puso, buong kaluluwa, hindi sinasabi ng Panginoon, repent, tapos hindi ka naman niya patatawarin, maniwala ka na pinatawad ka ng Panginoon. Maniwala ka na mahal ka ni Lord. Maniwala ka na may pagkakataon pa sa buhay na ito na pwede ka magsimula sa Panginoon. Remove your guilt. Keep on remembering what Christ has done. Don't keep on remembering what you did na hindi maganda. Hindi ka marirestore nun. Ang isipin mo, yes, in-acknowledge mo yung pagkakamali mo, but ang lagi mong alalahanin, gaano ka kamahal ni Lord, at ano ang ginawa sa iyo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, at sino si Lord sa buhay mo, marirestore ka man. Lord, ang bawat buhay na nandirito ngayon, muling tumibok ang puso para sa'yo. Wala namang problema, Lord, eh. Dahil ang dami namin ginagawa para sa mga mahal namin. Unang-una sa'yo, Panginoon. Ba't baka ang problema ngayon, Lord, wala na yung pagmamahal namin. Pagod na lang. I'm so in love for the things I made. Business na lang, Lord. It's all about you. Pero wala na yung love. All about Wala na yung excitement. Jesus. Lord, restore this heart right now. Heal this heart. Sino mang wasak na puso, sugat ang puso, Panginoon. It's all about you, Mga buhay, Panginoon, na iniwan Lord, for the things ang
unang pagmamahal na yun sa'yo, Panginoon. I pray that you heal this heart right now. I pray, God, that you heal this person, restore this person right now. Lord, I speak that you mend this broken heart. I pray, God, that you heal him. You heal her, Lord. In the name of Jesus. Lord, I pray, kung may nakikita ka man, Panginoon, na congregation na nanonood ngayon, Panginoon, na ito yung naging problema nila, I pray, God, that you heal this church. In the name of Jesus. Get back from your first love. Oh Lord, get back from your first love. The Lord is restoring someone right now. May pinapagaling, may pinapalakas. Ang ating Panginoon, ayaw kanyang madisgrasya. Ayaw niya maging too late na lahat para sa'yo. Mahal ka ni Jesus. Oh God, balik kay Lord. I'm coming back to the heart of Oh Lord, worship. And it's all about you. it's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. Hindi yung ginagawa namin, Lord, eh. It's all about you, Jesus. Things I made it. Bring back your first love. Come on for the last time. It's all about Lift up your voice and tell it to the Lord. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh Lord, it's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. But I have this against you. You have departed from your first love. Therefore, remember from what high state you have fallen and repent. Do the deeds you did at the first. If not, I will come to you and remove your lampstand from his place. That is, if you do not repent. Gusto ni Lord, patuloy ka nagniningning. Gusto ni Lord, hindi yung upos ka na lang at ubos ka. Maganda yung napapagod tayo, pero may gasolina pa rin tayo. Maganda yung umaarangkada tayo, pero maayos pa rin yung langis natin. Lord, salamat, God, for restoring us. Balik mo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Pero ngayong araw na ito, nagdidesisyon po kami, Panginoon, na muling titibok ang aming puso na mas maayos sa iyo, Panginoon. Para nang sa gayon, mas maganda ang aming kilos sa buhay na ito. Balik mo ang first love na ito sa amin, Panginoon. Unang-una pa lang nilinaw mo na, love the Lord your God. Ito yung unang-una. Marami pong salamat. Hindi na lang kami gagawa. Basta-basta, hindi na lang kami magtatrabaho para sa pamilya namin, para sa ministry. Lahat naman ito, Panginoon, para sa iyo eh. Pero Lord, gagawin namin ang mga bagay na ito kasi una, mahal ka namin. At nagmamahal kami kaya mo namin ginagawa ito. Tumitibok pa rin ang magandang puso namin. At higit sa lahat, Lord, first ka sa ginagawa namin. At hindi ka latak na lang, Panginoon, sa buhay namin. Lord, patawarin mo kami kung ginawa ka naming tira-tira sa buhay namin, sa finances namin, sa time namin. Panginoon, forgive us. Forgive us, Lord. At muli, Panginoon, ikaw po ang manguna. Ikaw po ang una sa buhay na ito. Salamat po, Panginoon, sa pagpapagaling sa aming puso, sa aming buhay, sa aming spiritual life. Salamat na lang dahil sinalba mo kami sa tiyak na pagkahulog, Panginoon, ng matindi. Salamat for restoring us today. Ngayong oras na ito, kapatid, selyuhan natin ang lahat ng ating napag-usapan. Huwag nating hahayaan na mananakaw lamang ito ng kaaway. Right now, I want you to remember that you were blessed by God. Don't keep on remembering what you did wrong, but keep on remembering what Christ did for you at kung sino siya sa buhay mo para ma-restore ka. I want you to know that you are blessed and not a curse.
You are not a liability in God's kingdom, but rather you are an asset because of Christ in your life. So right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6, and every time they declare ito, the Bible said, receive it, and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings right now. In Jesus' name we pray. And everybody will say aloud, Amen and Amen. God bless you all. See you next week.